Muling nilindol ang Cebu. Nasindak sila ng malakas na aftershock na nagdulot ng tuluyang pagguho ng isang bahay at paglitaw ng sinkhole sa ilalim ng nabitak na kalsada. May report si Darlene Kai. Magdadalawang linggo nang bangungot sa Cebu ang mga aftershock matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Kaninang madaling araw, muli silang nabulabog ng lindol na 5.8 magnitude ang lakas. Napalabas ang mga empleyado sa gusaling ito sa Cebu City. Sa Bogo City muli ang epicenter pero sa lupa na. Napabangon ang mga nasa tent sa Barangay Cogon. 8 ang isinugod sa ospital dahil nasugatan, hinika o nakaramdam ng chest pain. Kinaumagahan, tumambad ang isang bahay na may bitak lang noon pero tuluyang gumuho. Sa pagsusuri ng Bogo City DRRMO at PHIVOLCS, mahigit 200 bahay sa Bogo ang nasa no-build zone area. Gaya ng mga bahay sa Barangay Libertad, Nailon at Dakit na nasa mismong Bogo Bay Fault at sa Barangay Anunang Sur at Anunang Norte na nasa ibang fault system. Lumikas na ang mahigit 100 pamilya. May mga nakatira sa mga kaanak sa ibang lugar, habang ang iba nagtiis sa mga tolda sa bakanting lote. Reminder lang, hindi pa talaga safe yung kanilang bahay o structure. Advice namin wag lang muna talagang doon matutulog, yung doon na parang bumalik na sa kanilang dating as per PHIVOLCS is may pa talaga yung aftershock. Sa bayan ng San Remigio, 3 metro ng kalsada ang nabiyak. May nadiskubre pang sinkhole, walang naitalang nasugatan. Sa Talisay City na napuruhan ng lindol at aftershocks, pati ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental, buong linggong suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Naka-online at modular alternative mode of learning muna ang mga estudyante. May bitak kasi sa ilang paaralan tulad sa Lagtang Elementary School na off-limits na sa mga guro at mag-aaral. Ang tulay sa Barangay Campo 4, bawal muna sa mabibigat na truck. Nang masuri, nakitang hiwa-hiwalay na ang ilang mga steel plate at ilang bolts sa bar ng tulay. Nakita na mo nga doon ay pipila nga nga buslot, visible kayo ang buslot. Unya doon na pay pipila nga to ka mga dapat sa ilawom sa maong taytayan nga medyo wa na magdapat nagbuwag na. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.